Record. I can't take no loss. Okay, welcome back. Ano na bang episode na ba tayo? 7? 8 na ata eh. 8 na nga ata eh. Episode 8, mga Wapakers. What's up? Yun, hello mga Wapaks. Episode 8. Yan, medyo nagkakaroon lang kami ng problema sa uploading. Kaya kung napapanood nyo ngayon tong episode na to, medyo Delayed na kami. delayed na to. Delayed na kami. Tinatry ko mag-convert nung file but merong issue eh. Merong issue so fini-figure out pa namin. Fini-figure out ko pa din. Yun. So pasensya na kung late nyo na madidinig yung mga issues na pinag-usapan namin. Pero sa tingin ko naman, di naman siya masyadong late kasi ang chismis laging nandyan. Hindi namamatay ang chismis. Anyway, yun. So, balita sa'yo. What's new, what's up? Ano ba yung naisip ko kanina? May naisip na ako kanina na topic. Topic for today. Actually, meron akong topic na napuna. But while you're thinking about your topic, siguro gusto kong pag-usapan siya kasi parang very sa atin to eh. Very ang ba tawag nito? Di naman tabu yung tamang word eh. Napanood mo yung video ni Kat? Ni Kat? Si Kat. Sinong Kat? Kat yung sa sa video sa VidProd natin. Vidprod? I forgot her. Wait, let me check. Kat. Share screen Kat mo. Karangan. Kat Karangan. Oh, ano yun? Yung Parang video niya familiar. about sa Parang Kat familiar Karangan si yan. Kat Karangan. Eto, wait. Sharing my screen now. Tapos, let's just, let me just get out of this F11. Si Kat. Yeah, eto siya. So, napanood niya yung hindi ba nag-upload ka? Meron kasi siyang pinost about self-awareness. Ano sabi niya? Ito yung video, ito yung self-awareness. Ano yan? Response sa video ko? No, it's not a response about sa video. It's a topic about hindi siya response sa video. Bali, it's a topic about self-awareness. Hindi naririnig yung audio mo eh. Paano ba mag-share ng audio? Alam mo, ignorante tayo dyan eh. Wait lang. Punta ako dun sa Sige nga, play mo nga ulit. Andali. Paano ba mag-share muna ng audio? Wala, nun lang. Automatic ba yon? Whiteboard, change layout, full screen, Settings. apply visual. Ha? Settings. Settings, default microphone, video, Ayan yung audio. Gen. Okay naman sa audio. Kasi audio parang call control lang. Video, droid, source, cam, send resolution, receive. Wala naman. General. Wala akong nakikitang iba eh. Sige nga, play mo. Bakit hindi ko naririnig? Wala eh. Still? Wala. Ano ba ako yun? Ano ba Wala. sinasabi niya? Eto, send ko sa yung link. Ano bang dyan? Yan. Parang hindi naman nag-viral. Hindi naman siya sa viral. Bali, ang gusto ko lang yun doon, yung topic about self-awareness. Kasi yung mga bagay na mga hindi natin pinapansin before, yung mga triggers natin, yung mga, alam mo yun, marami Sino sa ba to atin si Kat? maraming unaware. Bakit Ha? friend natin si Kat? Sino ba yan? Friend mo ba yan? Nasa VidProd nga. Nasa Vidprod to?
Oo. O yung VidProd Society guys, yun yung free group na meron kami for video creatives. So Sa kung mga hindi nyo alam yung creatives. VidProd Society, kung gusto nyo sumali, pwede kayo sumali doon. Sumali kayo ng VidProd Society kasi basically marami kayong matututunan. Stop, share mo na, Marami ding bro. share. Yeah. Ayun. So, basically, ang sinasabi niyo doon is about self-awareness. So, napakaganda kasing topic nun kasi yun yung mga bagay na hindi mo nare-realize before. Like before, lahat ng mga actions mo, lahat ng mga decisions mo, hindi naman conscious decisions yun eh. Hmm. Based siya sa mga triggers mo eh. Either mental or emotional triggers, kaya yung may mga choices ka sa buhay mo na ginagawa mo and ginagawa mo siya dahil kumbaga let's say nung bata ka na-abuse ka or let's say nung bata ka hindi ka masyadong minamahal, so hinahanap mo yung pagmamahal dun sa ibang tao or let's say magkakaroon ka ng ka-relationship or maghahanap ka ng ganitong klaseng tao kasi yun yung parang naging triggers mo eh. Tapos may mga bagay ka na unconsciously maiinis ka pero hindi ka naman dapat, tapos hindi ka nag-step back para mag-isip muna bago ka magsalita or gumawa ng actions. Yung awareness mo o yung consciousness mo para awareness mo or consciousness mo dun sa mga klase ng decisions mo. Yun yung maganda naging topic niyo doon kasi nagustuhan ko yung topic niyo kasi ganun din ako ng journey ko, but the difference is hindi ako nag umattend ng anything. I just went to a struggle. So from that struggle, doon ko nahanap yung path na yun. So this is where I am right now. Ewan ko kasi 'di ba ang mga stigma nga sa atin kamukha ng self-awareness, mental health kasi yun eh. Bago ka maka-reach ng self-awareness mo, kailangan aware ka din sa mental health mo eh. So yun yung nakikita ko sa atin na hindi masyadong open yung mga tao doon. Pag sinabi kang depressed ka, parang iba. Pag sinabi kang pag sinabi, oy magpa-psychologist ka or magpa-psychiatrist ka, sira ulo ka na. 'Di ba? Ano yung doon? Parang dapat kasi meron tayong conflict eh. Ano yung conflict doon? Parang The conflict doon is hindi pa rin siya well accepted sa society natin, and people think na pagka nagpa-psychologist ka or nagpa-psychiatrist ka, it means na may kapansanan ka sa pag-iisip, which is sasabihin natin probably like that, pero hindi naman kapansanan but kind of a disability na rin kasi we have to accept na marami tayong pinagdadaanan through our lives and nag-stack up yun sa natin sa sa emotions natin, sa ulo natin, and then as we grow up we carry this sa atin. That's how we form our views, that's how we actually yung paano tayo nakikipag-interact sa ibang tao, paano tayo nagsasalita, doon naapektuhan siya. Pati yung siguro pag choices mo sa relationship mo, naapektuhan din doon. 'Di ba may mapapansin ka, bakit ito kayang babae na to lagi na lang sa may asawa kung nagki-cling? 'Di ba may gano'n? Sasabihin niya, hindi, gusto ko sa may asawa eh. Yun yung tinatawag na hindi ka self-aware. Bakit mo ginagawa yung isang choice na yun? Ikaw, meron ka ba na experience na gano'n? 'Di ba meron ka minsan kasi hindi siguro dumating ka sa self-awareness mo, pero siguro hindi ka aware na nandun na yung patungo mo, pero napansin ko kasi sa'yo nung nagkukwentuhan tayo before or nagkukwentuhan tayo now, ang maganda doon kasi ang nakikita ko nga ngayon, parang lahat ng decisions mo, conscious ka na sa mga decisions mo. Yun napansin ko lang, pero hindi ko alam paano yung naging journey mo doon o paano mo nasabing self-aware ka na. Pero hindi naman 100% kasi may paradox din doon sa self-aware na yan eh. So yun. Ewan ko, open up ko lang yung topic kasi nga, sabi ko nga, isang magandang topic kasi napag-usapan dapat sa atin sa Pilipinas,
maging bukas na sa atin ang utak natin na dapat talaga bawat ano sa atin, 'pag meron tayong nato-trauma or hindi mo kasi alam kung kailan ka nagkakaroon ng PTSD, dapat talaga mag-consult ka sa psychiatrist. Actually sa psychologist, eh. Sa psychologist ka muna mag-consult, then bago ka mag-psychiatrist kung kailangan mo talaga ng psychiatrist. Kasi psychiatrist is technical while psychologist, siya yung mag-a-analyze sa'yo. So, ayun yung nakikita ko. Kasi meron tayong mga pinagdadaanan minsan eh. Like, even yung slightest, sabihin natin heartbreak or nagkaroon ka ng relationship failure, di ba? Marami sa atin magpapakamatay na lang. Kasi, wala eh. Hindi na-understood ng mga na nasa paligid natin na sasabihin lang, kuyari. Di ba minsan, kuyari, may kaibigan ka, kala mo parang biro lang sa kanya. Parang, nag-break lang naman kayo. Or nag-iwalay naman kayo mag-asama. Marami naman dyan. Ganong mga salita. Tapos, mababalitaan mo na lang, naglaslas, nagpakamatay, ganun. Kasi misunderstood eh. Kaya importante talaga yung mental health eh. Gusto ko lang, for the listeners to understand kung ang pinopoint ko is that we have to be open na mental health is an issue. Lalo na sa atin sa Pilipinas, you have to understand or kailangan natin maintindihan na pag meron kang kaibigan na dumadaan sa ganon, dapat bigyan mo ng pansin. Pero imbis na gatungan mo yung problema, dapat ang binibigay mo sa kanya na mga payo is yung pang sarili niya. Kailangan muna kasi pagka mga ganong mga panahon, mapunan mo muna yung sarili mo para maging okay ka. It's not being selfish naman, but that's how I think na dapat gawin para maging maayos din yung mental health mo. Tapos physical health, very important, malaking tulong 'yan. I'm just giving myself right now as advising this para naman magkaroon tayo sa I mean dumami sa Pilipinas ang mga taong aware na this is something that we have to accept, that we have to understand, and hindi siya dapat minamaliit yung mga ganyang problema. I don't know if you have any takes on it, if you have ever experienced it, if you've done anything ikaw mismo or sa friend mo na experience mo na ganon, how were you handling it? Siguro sa akin hindi talaga yung mental health sa Pilipinas dahil una sa lahat, wala naman silang wala naman tayong pambayad diyan eh, 'di ba? Unahin ko pa ba yan kaysa sa 1 kilong bigas? 'Di ba? Ganun naman dito yung mga tao dito eh. So, bihira lang naman din talaga yung mga may kaya dito. Siguro kung tawag dito, i-approximate ko yung mga mahihirap. Siguro, let's say, siguro 90% dito mahihirap. So, nasanay na talaga yung mga tao sa wala nang pakialam sa mga ganyan-ganyan. Unahin muna nila yung survival. And sa tingin ko naman, lalo yung generation ngayon medyo soft na rin talaga. Madali nang offend yung mga tao. Madali nang hindi na sila open sa mga sa mga malalalim na bagay na pwedeng pag-usapan, or madali na talagang ma-open yung mga tao lalo na sa social media. And ano ba yung sasabihin ko? Meron akong naisip eh. Yun, yung sinabi mo kanina, yung physical health. For me, yun yung nag-start eh. Kasi kung hindi good yung yung physical health mo, hindi magiging good yung mental health mo kahit anong gawin mo. 'Di ba? So, nasa nasa kinakain mo yan, nasa sa exercise mo yan. Kung buong maghapon nakaupo ka lang, tapos madami kang bisyo, 'di ba? Kung ano-ano pa kinakain mo. I mean, sa weight mo pa lang kung mukhang kung mukha kang mabigat, 'di ba? Isang indication yun na hindi maganda yung health mo kung alam mo yun, kung overweight ka, 'di ba? Yun ang isang isang indication na yun. Sobrang daming ganun dito. And yun, yung sabihan mo lang sila ng uy, medyo overweight ka na, medyo ka na, 'di ba? Parang siguro
Yung iba pang-asar, yung iba concern, pero pagka meron ng ganun ngayon, dati nung kabataan ko, naalala ko, pwede mong sabihin yun eh. Tangin ng taba mo na tol ah. Ang baboy ka na. Parang dati hindi masyadong big deal yung ganun eh. Pero parang ngayon, pagka sinabi mo yun, parang magagalit na sa'yo yung buong mundo eh. Uy, ba't ka na ganun? Binabody shame mo siya, parang ganyan. Kahit sa social media, ganyan na ngayon eh. Body positivity ba, mga ganyan. So, for me, narinig ko rin to sa mga ibang podcast. Kay Joe Rogan yan. Lagi tong pinipreach ni Joe eh. Ni Joe Rogan yan. Na pagka yung ano mo, yung overweight ka na, 'di ba? At least nakikita mo naman yung sa sarili mo eh. Tapos Well, nakikita mo na ano, hindi ano yung ano mo, yung mental health mo, hindi okay yung mental health mo. Malamang doon mag-uumpisa 'yon for me. Pero kung okay naman yung health mo, okay naman yung weight mo, pero hindi pa rin okay yung ano mo, yung mind mo, yung self-awareness mo, talagang mahirap talaga yon, mahirap maano yon. Bihira lang yung, for me, bihira lang tayong self-aware. And bago mo maabot yung level na yon, siguro marami kang dapat na natsambahan na ano, na pagkakataon para alam mo yon, para maabot mo yung magiging self-aware ka na talaga. alam mo, Bihira lang yung pinakamahirap taong kilala kasi kong eh. self-aware. Mahirap talaga siya ma-attain. Kasi imagine mo, dali gagrab lang ako ng jacket, medyo naka-on yung air condition eh. Yun. So yun, bihira talaga yung taong self-aware para sa akin. Bihira, siguro bilang ko lang sa daliri ko yung mga kilala kong taong self-aware. Personally siguro yung mga nilulook up ko, like Alex Hormozy, sila Tom Bilio, sila pangalan nito, sila Louis House. Yung mga ganon, sila Tony Robbins, yun yung mga, siguro kung pina-follow mo sila, pwedeng maabot mo yung ganong awareness. Pero, kung hindi mo rin hindi ka rin, mahirap. Mahirap talaga. Nung nag-start ako dun sa journey ko as for self-awareness, para kang dumadaan sa kinikriticize mo palagi yung sarili mo. Bago mo mapat yung sarili mo sa back. Kasi yung nang ginagawa ko yon, nung time na yon, ang pinakamagandang advice na nadinig ko sa akin is that isipin mo na lang, pinakamagandang advice, shout out dun sa daddy ni Ero. Ero is a TikToker. So may 1.2 million following na yun si Ero. So yun, yung daddy niya kasi friend ko. Sinong ero yun? You can just check sa TikTok. Mga bata pa. Mga Sikat? sikat na siguro kasi may 1.2 following na siya sa TikTok. Okay. Million followings na yung meron siya eh. And anyways, going back to the topic, nung in-advise niya sa akin, sabi niya, isipin mo na lang ganito, kung ano yung fini-feed mo sa sarili mo, to our listeners, to our viewers, once ma-upload na namin to, ito yung masasabi ko, kung ano yung fini-feed mo sa sarili mo, let's say pagkain, yun din yung magiging katawan mo, di ba? So isipin mo na lang kung ano yung fini-feed mo sa utak mo, kung ano yung fini-feed mo sa mind mo, yung mga negative thoughts, yung anxiety mo, yung mga problema mo, lahat 'yan, tapos madidinig mo pa yung kapitbahay mo, yung chismis na hindi mo naman kailangan pakinggan. 'Yon. Ang mangyayari nun, yun yung kakainin ng utak mo, yun din yung magiging mo eh. So if you're eating trash, 'di ba? Magiging unhealthy ka. So the best Totoo. way to deal with it is kailangan i-feed mo rin yung utak mo ng mga bagay na makakatulong talaga sa iyo, which is something that would help you to be productive. Hindi lang basta yung parang manonood ka lang and that's it. Entertainment is nice. To be honest with you, I constantly watch like animes or comedies, mga ganyan kasi may mapipick up din naman din ako sa kanila. But at the same time,
mas madami yung pinifeed ko na content sa akin very recently. So it's almost been a year of practice that I have been watching uh, different talks like Jordan Peterson, yan, si Alex Hormozi, which I uh, recently started as advised by Pex. Though I saw him before, but I don't usually watch him because I was in a journey of self um, finding myself during that time. So understanding myself. Yun nga, the word exactly, self-awareness. Uh, so yun, the difficult part there is that haharapin mo yung sarili mo. It's very hard. It's very hard to criticize yourself eh. Kasi you're always gonna say, what's wrong? Sobrang accepted mo yung sarili mo. Minsan, hindi mo na nakikita na may mali na doon sa ginagawa mo. And then, yun nga, siguro the best way to do it is to really, kasi ngayon, andyan na yung resources mo eh, pero ikaw na lang talaga yung ano eh, ikaw na mismo yung kailangan maggawa ng paraan para gamitin yung mga resources na yun. Kasi ikaw lang mismong katawan mo, mismong pag-iisip mo lang yung magsasabi sa'yo na, sige, gagawin ko to. Once in a day, 30 minutes, mga ganun. I-feed ko yung sarili ko ng something na makakatulong sa akin. Yun. Kasi if not, madali tayong ma-stray eh. Yun yung number one na problema natin kasi madaling ma-stray yung daan natin, yung utak natin. May makita lang tayo, dito na lang muna ako kasi nabobore na ako dito or something like that. So yun, yun lang ang maano ko siguro, ma-advise ko lang is to achieve natin yun para naman makatulong sa atin, lalo na sa atin maraming problema sa Pilipinas, di ba? Siguro yung pinakaano dito yung pinoint mo kanina na marami nga mahihirap sa atin. Maraming mahihirap sa atin, siyempre wala naman yung YouTube or let's say makakapag-YouTube sila or ganyan or may resources naman sila. Hindi nila ma-afford yung psychologist, pero siguro ang kaya mong gawin is unawain mo kung ano yung ginagawa mo, unawain mo yung sarili mo. Tapos wag ka mag-focus sa ibang tao kasi ang nagiging problema dito kadalasan sa atin para mawala sa atin yung fault is sasabihin mo kasalanan ng ibang tao kung bakit naging ganun yung buhay mo, which is hindi ko naman sasabing 100% na hindi ka maapektuhan ng ibang tao, but mostly your decisions, your actions, you can blame it on yourself. 'Di ba? You can blame it on yourself. Whatever success you have, whatever failures you have, you can blame it on yourself. Yun yung ano ko doon. Yun lang yung ano ko doon. So, you wanna reach self-awareness, then either go to yung suggestion ni Kat, which is KDL, meron yata doon. Ewan ko kung meron sa Pilipinas by Batson. But if you cannot afford, then you have all the resources like Ano sabi Jordan niya? Peterson. Ano yun? Parang a-attend ka, tapos KDL daw. KDL, yes. Si Carlo De Leon. I don't know. Taga-tribe yun eh. Kasi parang ganun yung So, ayun. tinuturo niya. So, si Mm. Coach Carlo. Ako naman, fan ako ng tough love talaga. Hindi ako naging fan ng pabebe ng mga pasweet na Mas gusto ko yung straight to the point. Mas gusto ko yung sinasabi talaga sa'yo kahit masakit. Ayoko nung papaanoy mo pa ako, papaliguy-liguyin mo pa ako kung saan-saan. Fan ako ng tough love. So, sa akin, unahin mo physical. Pagka good yung physical mo, susunod na yung isip mo eh. Once na hindi ka kaya nga believe din ako dito kay Master Pau kasi ngayon di ba nagba-boxing ka, nag-gym ka. Kasi before di mo naman ginagawa yun, di ba? So doon na mag-uumpisa yun talaga eh. Sa akin, kung maalala ko, ganun din nag-uumpisa yun eh. Parang may narinig ako na gano'n. Sinabi na kung di maayos yung katawan mo, yung isip mo wala yan. And dapat meron kang ginagawang mahirap na bagay. Kasi parang yun yung natin eh. Yun yung parang pinaka-instinct ng isang tao eh. Dapat meron kang inaabot na mahirap. Mahirap abutin. Pag wala kang ganun, kunyari everyday nanonood ka lang ng kung ano-ano, tambay sa labas, konting inom, konting gano'n lang. Parang
Wala kang ina-attain na mahirap na goal. Parang gano'n. Oo. Darating yung araw na yung ano ka na parang magiging exhausted ka na sa mga bagay-bagay kasi paulit-ulit na lang yung nangyayari. 'Di ba? Pero kung meron kang isang bagay na parang etong bagay na to gusto kong maabot to. Hindi ko alam kung gaano katagal, hindi ko alam kung kailan ko ma-achieve, pero ito yung gusto kong ito yung gusto kong makuha. Itong bagay na to. Itong something na to. Hindi bagay, hindi naman pwede ring relationship, pwede ring intellectually or physically, ganyan. Basta meron kang isang something na gustong i-attain na mahirap pa. Dapat mahirap siya. Mahirap siya maabot. So parang yun doon na mag-uumpisa yun eh. Dahil pag wala kang ginagawang mahirap na bagay, parang sobrang dali lang ang ginagawa mo everyday. And sabi nga eto, i-quote ko na naman si Andrew Tate. Ewan ko bakit nagre-resonate sa akin yung mga sinasabi ni Andrew Tate. Alam ko maraming bad trip kay Andrew Tate, maraming sa kanya. Pero siguro sa mga sa mga tawag dito, sa mga sinasabi niya tungkol sa mga relationship and yung misogynistic, mga ganon. Siguro, kung hindi yun yung titignan natin, parang narinig ko rin kay Andrew Tate. Dapat, hindi, tungkol lang to sa mga lalaki. Sinabi niya lang to sa mga lalaki lang. Dapat pag lalaki ka, wala kang pakialam kahit masaya ka ngayon o hindi. Hindi yun yung hindi yun yung goal mo everyday. Dapat masaya ako. Ano bang nagparamdam ko ngayon? Masaya ba ako ngayon? Masaya ba ako araw ngayon? Sabi niya, kahit hindi ako masaya ngayong araw na to, gagawin ko pa rin yung kailangan kong gawin. Hindi yung ang end goal, hindi ako maging masaya. Gusto ko nga yung nahihirapan ako eh. Parang ine-expect ko na may struggle talaga. Yung parang alam mo yun, na-stress ka na. Parang dapat yun yung pakiramdam na mararamdaman mo everyday. Tangina, na-stress na ako. Tangina, ang hirap na ito. Pero yun talaga, yun yung goal eh. Yun yung parang dapat nahihirapan ka. Pag di ka nahihirapan, parang wala lang kwenta yung buhay mo. Parang ganun. I think, eto masasabi ko lang based dun sa sinabi mo. And meron din naman akong thought about dyan. Kasi, I went through multiple shits in my life. So, one thing masasabi ko is that, first, yun nga, like yung sinabi mo, kailangan nahihirapan. Hindi ko naman nakikita na kailangan pahirapan mo yung sarili mo, but sabihin na natin, put yourself in uncomfortable situations. Why uncomfortable situations? Because that's the only way you could feel some growth. Because if you're comfortable with your life, if you're comfortable with everything that is going on with your life, there wouldn't be any more growth. Give me a sec. Sandali. Yun lang. So yun, ko lang ulit, yung sinabi ni Andrew. Sige, ikaw na. Ano ba yun? Sino ba yan? Ayun. Kasi magkakaroon tayong dead space eh. So, yeah. I'm sorry. So, put yourself in a very uncomfortable situation. Yun nga, kasi that's the only way you could feel some growth. Meron ako sasabihin na wala yung trail ng thought ko dun sa ano na yun eh, sa sinasabi sa area na yun eh. Pero by my personal experience, for those who actually, because mostly of the listeners or whoever would encounter us dito, don't know me. So, I've been through multiple shits, like nakwento ko dun sa first episode namin, which is nung nasa Qatar ako before. I have no job for 6 months, no salary. Actually, I have a job but I have no salary. Tapos, ang kinakain ko lang sa isang araw is biscuit and chocolate. Ang hirap. And during that time, I was very young. I don't know what to do. I am masyado pa akong hindi ako open sa mundo like other people na, let's say, I would have to say, I have to quote some of the Western kasi sila yung mga parang gagawa sila ng paraan. Ang importante sa buhay is that when you're struggling, emotionally struggling, you just keep moving. Yung physical health, number one, kasi I have to say,
ang laki talaga na natulong niya kasi what happened is that during that time, wala na talaga, Pex. Gusto ko na mag-give up. Gusto ko na mag-give up. I will be honest to the listeners. I have a point in my life twice that I would like to actually end my life. I was at that point already. And what pushed me is that sabi ko, I still want to feel and look good. I don't wanna, parang ayoko na parang mukhang gusgusin. Kasi at the end of the day, ako pa rin to eh. Ako lang may iwan eh. Yun yung na-realize ko, yun yung nag-push sa akin. So, I'm sad, I'm crying. I'm just human after all. Siyempre, when you're going through a lot, kahit lalaki ka, kahit ano ka, on your own space, you would. So, what I did, I went to the gym and kinontinue ko lang yung pag-gym ko. From there, whenever I feel any stress, any challenges sa buhay ko, I go to the gym. Then afterwards, it would relax me. I do some little meditations. One thing na masasabi ko, when you're going through shit, you have to really keep yourself busy. It's not putting aside your feelings. When you feel sad, it's okay to feel sad. When you wanna cry, it's okay to cry on your own space. Do what you think that would help you, but do not dwell into it too much. It's very bad kasi ito gusto ko lang si Eckhart Tolle, The Power of Now. So para doon sa mga listeners namin, it's very effective if you understand the power of now. Kasi if you look back from your past, you would feel sad. If you look towards the future, you will feel anxious kasi it never happened. It didn't happen yet. So, the best way to live is to live now. Kung ano yung present mo. Don't dwell on the past, don't dwell on what's not happening yet. Kasi the only moment that you're living is now. And what would happen in the future is kung ano yung ginagawa mo ngayon. So yun ang importante. So if you sulk sa corner, umiyak ka man dyan 1,000 times, kahit anong gawin mo, things will never change because change has to happen within you. Change, mangyari sa'yo yun. So, yun yung ginawa ko. I continued that path. I continued that progress. I went to the gym. I started listening to people that I don't usually listen to. And then, from there, I started understanding the people that surround me, and I started understanding myself. I started understanding when to be open, when to be vulnerable, and when to be not vulnerable, what to share and what not to share. And kailan pwedeng maging wapakers. You know, wala kang pakialam. Ganon. Dun mo matututunan and when to say no. No is a very powerful word, by the way. And you just need to understand how you would deliver that. Ang problem lang kasi sa atin sa Pilipinas, kunyari pag sinabihan mo ng no, puta para ikaw pa may kasalanan eh. yun na. Anyways, yun yung journey ko, and from where I am right now is a continuous practice. It never ends. Self-awareness, study, and yung study ng about sa self mo is it's never gonna end. The progress is never gonna end. It's gonna be until your deathbed. Yun sa akin. So, sa tingin ko, the best way to deal with your issues, like Peck said, do some uncomfortable things that you're not used to. Like if you can't handle people around you, be around with people. Understand those people. Understand yung actions nila, or basta gawin mo yung bagay na hindi ka sanay. If you still feel that it's not for you, then that's okay. Just at least you're learning more about what you can and what you cannot do. Kasi once you break that barrier, there's another barrier, there's another barrier, there's another barrier. It's a never endless barrier that you'll always face. So, naalala ko tuloy yung pinadala mo sa akin. Sila, si Chris Do. So si Chris Do, ang nagustuhan ko doon sa topic niya, yung sinabi niya, doon sa financial, kasi they're talking about financial stuff like alam mo yun, there's no, kahit sila nandun na sa taas, they've never seen the top. It's like you will never see the top. It's the same way as you will never see the end of
of End of the barriers. rainbow. Oo, wala namang end of the rainbow. Nandun ang gold pot. Ganun. Pot. Pat talaga yan. Anyways, yun yung sa akin yun yung take ko doon. And na-open up ko lang yung topic na to because I think it's about time for us to realize na dapat ginagawa natin yung pinapractice as adults, as especially those who are 18 growing up. You have the choices in your life to change. So, whether mahirap ka, whether mayaman ka, sa tingin ko hindi dahilan 'yon. Yun yung nakikita ko. Hindi siya dahilan, hindi siya barrier. You're the only person putting that limit to yourself. Yup. So, yun. Yun, sa mga listeners namin, I mean, di pa naman kami, alam mo yun, yung successful talaga. We're just, throwing things dito. Wala namang magaling pa. So, yun, hindi naman to sermon or advice talaga, life advice. Para, gusto ko yung sinabi ni Master Pau na wala namang katapusan talaga yan, yung problema nyo. Hanggang buhay ka, yan, dire-diretso yan. Maka-survive ka sa, parang ang pagkakaalam ko dito kasi parang, yung sarili ko lang tong, interpretation na, level by level yan nalagpasan mo yung level 1, parang nasa lang tayo, video game lang tayo. Ang buhay is one player video game. Wala kang dito, wala kang kakampi, wala kang ibang gagalawin kundi yung character mo lang. And pag nalagpasan mo yung problem sa level 1 or yung boss, yung parang pinaka big boss sa level 1. So, let's say yung big boss sa level 1 is yung financial, ganyan. Pag nalampasan mo yon sa level 2, iba naman yan. Panibago naman yan. Panibagong big boss naman yan. So, yan dire-diretso lang yan hanggang mamatay ka. Hanggang mamatay na yung player mo, wala na, tapos na yung laro. So, ganun lang yan. For me, talagang, sobrang nakatulong yung mindset na expect mo yung mahirap yan, mahirap ang buhay, tangina. Bihira lang yung masasabi mo na masasarap talaga yung buhay. Kahit yung mga kilala ko na sobrang sasarap na ng buhay nila, meron pa rin silang bagong mga levels ng problema. Magkakaroon sila ng problem sa family, magkakaroon sila ng problem sa sarili nila, sa health. So lahat yan lang, swertihan lang talaga kung gumagawa mo yung gusto mo. Pero ang maganda doon, buhay ka, 'di ba? At least dumalabang ka, naglalaro ka doon sa game. And bahala na kung anong mangyayari. Basta dumalabang ka sa game. Hindi ka NPC. 'Di ba? Ano ba yung meaning ng NPC? Non-playable character. So wag kang maging non-playable character na parang ka lang. 'Di ba merong mga ganon sa kunyari sa Tomb Raider, sa NBA. Yung mga NPC doon nandun lang, non-playable character, nandun lang sila sa gilid-gilid, 'di ba? Parang wala naman silang. So maganda ikaw yung player. Gawin mo na yung mo. 'Yun. So nabanggit mo kanina yung yung anime. Anong favorite anime mo ngayon? Anime. Meron kasi akong favorite anime Marami akong pinapanood pero recently ang sinusundan ko pa rin is yung Hajime no Ippo. Tapos yung Tokyo Revengers. Tungkol saan yan? Sa Tokyo Revengers, siya kasi napaka-typical na mga story, but ang nagugustuhan ko kasi doon yung paano nila yung paano nila pinaglalaroan yung mga characters. Yung progress ng characters. Tungkol siya sa isang so yung lalaki na yon nung bata sila, para silang bumubuo sila ng sarili nilang gang. Tapos dumating yung point
na yun, malaki na siya, matanda na siya. Yung start pala ng story is parang nandun siya sa ano, nagtatrabaho na siya, may matanda na siya, 20 something years old na yata siya that time. Tapos nag-start yung story, tinulak siya sa thread. Tapos imbis na namatay siya, nag-restart yung buhay niya, nag-jump back siya in time. Bumalik siya sa pagka-high school. Mm. Doon nag-start yung story. Tapos hanggang maano niya, ma-uncover niya yung dahilan kung bakit siya kung bakit siya tinulak sa tren, sino pumatay dun sa gustong-gusto niyang babae. Tapos yung pinaka-plot ng story is gusto niya ma-save gusto niya ma-save yung babae hanggang lumawak na lumawak, gusto niya ma-save yung ano, yung lahat ng mga nakilala niya doon sa past na yon, pati sa present. Kasi nung malaman niya, sabi niya, tang ina, hindi ito yung tao na nakilala ko sa future, iba. So anyways, mas maganda kung mapapanood nila, pero yun yung pinapanood ko. Attack Titan, pinapanood ko rin but I stopped watching it kasi medyo alam ko na yung story from manga. Mm. Tapos madami pa iba-iba. Mas gusto ko kasi sa mga anime na pinapanood ko, either yun, action or meron ako napupulot. Kaya yung Hajime no Ippo, gustong-gusto ko yun eh. Hindi dahil dun sa kalokohan yung Dempsey roll niya doon, to be honest. Ganun-ganun lang yung ulo. Ippo Makunochi. Oo, Ippo Makunochi. Meron pa bang Punch Out, bagong season and nun? then, Knockout. Meron pa bang Meron lalabas doon. Meron lalabas, may mga lalabas pa. Okay. Hindi pa lang nare-release. Pero yun pa rin yung Ayun, gumawa. nagustuhan ko yun. Kasi minsan na? minsan inaano nila eh, parang itutuloy nila yung story pero iba na yung parang iba na yung Alin? creator. Hindi. Same pa rin. Tuloy-tuloy pa rin kasi sa manga yung Knockout. Pero yung kung pag-uusapan natin sa anime, number one, Ghibli. Ano? Ghibli Studios. Ano yun? Hindi ko alam yun Sorry Yung gumawa ng Princess Mononoke. Howl's Moving Castle. Hindi. Pangalan ng artist na yun, nakalimutan ko yung Japanese artist, pangalan ng Japanese Sorry, artist. poser lang ako. Dalawang anime lang napanood ko rin pala yung Ippo. Oo. Basta yung mga old school na na anime, yung Hunter X. Iba yung mga Hunter. Ano pa yung Ito ba ngayon talaga yung maganda paborito ngayon mo na pinaalala mo sa akin. Yan yung Attack on Titan. Ano na sila ngayon? Ni-release na nila ngayon yung final season sa Netflix. So yun yung pinaka-latest ko na napanood na hook talaga ako. Ang ganda ng story niya and ang ganda ng niya. Ewan ko, maganda sa nagandahan ako sa Attack on Titan. So excited ako kasi yun mamaya papanoorin ko siya. And yun lang talaga yung pinagsasayang ko ng oras. Yung na yan. Tsaka NBA. NBA? Uy, talking about NBA Talking about NBA, gandang-ganda ako dun sa palabas ni Adam Sandler. Yung pangalan nun? Nakalimutan ko. Check mo nga. Nakalimutan ko yung title nun eh. Yung kay Parang Adam something Sandler. may hassle yun eh. Yun nga. Yung sa Netflix din pinalabas. Speaking of medyo na ano tayo dun sa anime part, but speaking of, napakaganda nung palabas na yun. Napakaganda, pati yung nung flow nung Basic na basic lang siya pero ang dami mong mapupulot dun eh. Hassle. Oo, talagang hindi niya give up yung player niya, saka kung paano yung pag-angat ng player niya. Galing. Ganda, maganda. Isa sa mga nagustuhan ko na napalabas niyon. Kung meron ako nagugustuhan na palabas na napanood Tsaka ko, ang alam ko isa yun. Hindi, I know talaga na yung mga characters doon is NBA player talaga. Si Juan Hernan Gomez yung bida doon eh. So nandun ngayon yun sa alam Kaya ko ako na nagtataka, sa sabi New ko, Orleans. bakit marunong mag-basketball talaga? Hindi ko kilala eh. Alam mo naman, hindi ako, sports ako, may liga ako sa sports, pero hindi ako masyado active na nanonood talaga ng mga sports. Maraming NBA player doon na tsaka mga coaches na naging extra. So, talaga yun. Legit talaga yun na players yung mga Pero yun nga yung Attack on Titan, ang galing ng cinematic, nila, ang galing. Basta maganda yung mga, nila. Para sa akin. Saka yung story. Tsaka yung kakaiba. Saka yung story, yung twist.
Ang galing ng twist nila eh. From ano eh, para dun sa mga, sorry na lang medyo spoiler to. From hero to anti-hero eh. From hero, anti-hero to siya na yung pinaka ano eh. Yung protagonist, parang siya na yung villain eh. Galing ng mga Pero twist. sobra. Sasabihin ko lang siguro, isa sa mga magandang nagawang palabas yun, Attack on Titan. So, yun. So, dun sa mga hindi nanonood ng anime para sabihin yung cartoons lang, isipin nyo muna yung pinapanood yung movie based din sa anime yan. Siguro. Bago kayo mag-judge na, tama na cartoons pambata. Manood Siguro. muna kayo. Hindi kasi yung ano naman natin dito siguro, yung crowd natin dito is mga creatives din. So, tingin ko makaka-relate sila dito. And ang galing nung alam mo yung combination ng parang Spider-Man yung mga bida, 'di ba? Tapos I mean, pag inisip mo parang pwede mong gawin 'di ba? Tapos sobrang nakakatawa yung mga kontrabida, yung mga Titans na higante, no? Parang no. What if mangyari yan? No? What if alam mo 'yon? Parang na-imagine ko na, pwede 'yun Pwede mangyari 'to. Parang ganon. Parang meron din silang twist ng medyo magical na medyo scientific eh. Hindi siya purong magical lang yung Parang meron din konting halong scientific yung nila. Ewan ko, siguro lang. Yun lang kasi yung napanood ko kaya. Hindi, Meron magaling pa kasi pala yung isa. Doon magaling mga Japanese eh. Yung mga kakaiba eh. Kahit yung mga horror nila, kakaiba eh. Oo Yung nga, kay Ito something, nakalimutan ko doon sa mga mahilig din sa manga saka very poor ako sa very poor ako sa names, but I know kasi pinalabas din siya sa Netflix yung horror na yun eh. Siya yung gumawa nun. So, ang hilig nila sa mga weird stuff, saka experimental. Kaya ayun, nakakagawa sila ng ganun. Kahit yung lang siguro yung Dragon Ball di ba? Grabe yun, di ba? Ang galing ng pagkagawa ang galing ng mga characters, di ba? Kasi magaling sila gumawa ng character, magaling sila mag-build up ng character. Yun yung kulang sa atin eh. Parang feeling ko yun yung kulang sa mga movies na Pinoy or gawa ng mga Pinoy. Yung build up ng character. So, let's say kunyari si Goku, 'di ba? Parang pag inisip mo yung character ni Goku. Siya, taga-ibang planeta siya. 'Di ba? Tapos may buntot siya. Tapos matakaw siya. 'Di ba? Tapos siya, 'di ba? Yung parang hindi naman siya yung pinaka malakas nung una, parang lang siya, yung si Vegeta yung si Vegeta yung unang parang prince 'di ba? Yung prince ng ng parang nakalimutan ko parang Saiyan. yung bansa nila, prince ng Saiyan. Tapos si Goku parang lang siya, 'di ba? Ordinary lang siya, 'di ba? Tapos yung bandang huli na parang ni-reveal na na pala siya, parang siya yung something, siya yung pinaka parang ganon, hindi ako sure. Tama ba yung sinasabi ko? Siya yung pinaka naman? Parang anak siya ng grabe. ganon. Lalabas yung pagka-anime freak ko dito. sa kasi doon, ang maganda lang sa progression nung story nung kay Goku is yung pinakauna yung bata pa siya. Pero yung pinaka-recent, medyo iba na kasi nag-handle nun bago i-handle ulit ni bago i-handle ulit ni Kubotite eh. So, para sa akin naman, okay naman siya. Yung mga recent, gusto ko yung animations lahat. Siyempre, kasi kinalakihan ko na yun. But, if I look at it, siguro, mas papanoorin ko si One Punch Man. Yun sikat din yun di ba? Pan yun ng mga superhero pan siya Parang imagine mo. Siyempre, pag ikaw yung pinamalakas, di ba? Hindi ko pa napapanood yun. Kasi puro kalokohan. Mismo ko kasi pagka na-hook ako, hindi ko talagang papanoorin ko na, ayoko nang mabibitin ako eh. So hindi ko rin talaga Wag mo muna panoorin kasi malayo yung pa One siya. Piece, sikat na sikat yun sa mga barkada ko eh. Gusto nila yun. One Piece yung mahaba yung ayun nga yata yun One Punch Man. Ay hindi, iba pala yung si One Punch Man, yung kalbo pala yun. Iba yung One Punch Man yung basta kalbo. yung One Piece. Sikat din yun di ba? Yun, gusto yun ng mga barkada ko, lagi nila pinag-uusapan yun.
Pero sobrang Ayun, haba kasi- daw. Sobrang daming season. So, ano, Kaya nga hindi ko pinapanood pa eh. Kaya hindi ko pa pinapanood pa. Kasi nga sobrang haba ng season. So, kaya hindi rin ako masyado nanonood kasi pag nanood ako, grabe, binge watcher kasi ako eh. Yun ang problem ko eh. Pag nag-binge watch ako, anong oras na ako matatapos? Wala na, halos wala ka nang magawa. Mas maganda yung kung wala talaga akong gagawin. Ayun ang pinakamaganda kung talagang that day iti-take ko siya sa break. Pero napaka-unhealthy, sobra. Napaka-unhealthy para sa akin. Kasi yung talagang imbis na may ginagawa kami something productive, nanonood ka. Ayun. Yun lang yung kalaban ko eh. Kaya Yun as lang. much as possible, iwas din ako sa mga series eh. ako naman, Yun. parang hindi ako mag-guilty sa ganyan. Iisip ko, tangina, sayang yung oras ko dito. Ginagawa ko, pag nanonood ako ng mga ganyan, ng mga Attack on Titan, yung mga movies talaga, kumukuha ako ng style ng ano nila, cinematic ano nila. Paano nila kinuhanan to? I mean, kumbaga ano yan eh, dinrawing nila yon with the frame in mind eh. Bakit nandito yung view? Bakit wide shot to? 'Di ba? Bakit kin close up to, 'di ba? Kung saan nagpapalit yung scene. So doon naman ako doon ko naman inaano 'yon. Parang conscious yung isip ko na, oy, ano nangyayari dito? Bakit ano? At ano yung binibuild up nila dito sa episode na to? Parang yung storytelling, parang tinuturo ko na rin sa sarili ko, ganun pala 'yon. Kailangan pala may conflict palagi. Pansinin mo yung mga stories. Bawat eksena niyan, may conflict eh. Kahit maliit na conflict lang, may mapapansin ka ba, merong, hindi yung kunyari, sinabi ng isang character, uy, tara, punta tayo doon, laro tayo. Yung isang Gusto character, mo yung ganyan? Gusto mo yung may makukuha ka na mga cinematic? Ito medyo ano to drama to. Pero ano siya, ini-start nila yon as parang ano lang, testing lang, experimental. Pero apakaganda. The Garden of Words. The Garden of Words. Hanapin mo yun. Nung hinimay-himay yun nung parang isang editor, The Garden of Words, ano to? Apakaganda. meron ba Bakit- sa Netflix niyan? Bakit nakatutok dito? Bakit ganyan? Ano? Meron ba sa Netflix niyan? Meron sa YouTube. YouTube. Hindi, meron siya sa YouTube. Pero wala wala siya sa Netflix, Netflix. kasi parang nandun na yung episode by episode. Tapos may subtitles. Tingnan mo kung meron. Short lang kasi siya, short video lang siya. Hindi talaga siya parang long film, short video lang siya. Hindi ko maalala yung pinakabuod kung bakit nila ginawa yung The Garden of Words. Pero nung pinanood ko siya, tong hinimay-himay siya, doon ko na naintindihan, kaya pala pinakita to. Kaya pala itong scene na to ganito. Kaya pala ganun. Doon, napakaganda nung ano niyan. Paras maganda yung story ng The Garden of Words. The Garden of Words, yan, nagagandaan ako sa mga story. Usual na mga pinapanood ko is something na meron akong nakukuha. Like, ano ba yun? Yung ano siya, Pipi siya. Nakalimutan ko ano anime yun eh, Pipi siya, Pipi. Meron ito sa ano eh, sa Bully. Lokisim ba yan yung ano siya, nabubuli siya? Tapos bigla siyang gumwapo. Hindi, kalo. A Silent Voice. Drama din. Drama. Okay. Ayoko naman ng drama. Pero yung drama niya, pag pinanood mo siya, drama siya pero hindi siya nagpo-focus sa love story. Doon mo makikita, as in literal, meron siyang na pinanood ko. Dalawa silang mature, matanda na psychologist, yung mga psychologist. Pinanood nila yun, mamaya umiiyak na sila. Sabi nila, lalim nito sabi nila gano'n. Nakuha nila yung essence nung about doon sa bullying, sa depression, yung mga ganyan. Tapos yung kung bakit ganito, bakit ganun yung naging pananaw niya sa tao, nung paglaki niya. Looking back doon sa pinag-usapan natin earlier, A Silent Voice. Ito masasuggest ko mapapanood to ng mga listeners natin, A Silent Voice. Kung manonood kayo kahit na sabihin natin drama or action, well, action, entertainment pero look for something na meron kayong mapipick up na value, mapipick up na magre-resonate sa inyo. Kasi yun yung maire-reflect nyo dun sa daily lives nyo na pwede nyo rin gamitin eh. Tapos,
until hindi mo na alam, hindi mo na name-measure, ibang-iba na yung ibang klaseng tao ka na. Kaya hindi ko rin minamaliit yung mga ano, kasi sigurado ako nung ginawa nila yan, yung mga writers niyan, fully ano talaga sila, nakatutok sila doon, tapos yung emosyon nila ginagawa nila yun. Kaya gustong-gusto ko talaga. Kahit sa mga movies, ganun, tinaano ko. Ako yun, sa Hindi naman video hindi ko creative. drama, pero gusto ko lang talaga yung mga tema nila. Ako ayun as a video creative. Conscious na ako doon. Laging pag nanonood ako, tinitingnan ko bakit naka wide shot to? Anong ginamit na lens dito? Bakit ganun yung ilaw niya? Ba't niya inilawan doon? 'Di ba? Ano yung story? Ba't may conflict? Bisa ka nabibisa sa akin yung asawa ko kasi alam ko na yung mangyayari. Ito, kita mo, kaya niya ginagawa yan. Tapos ano yung conflict nila, ano yung asan yung conflict sa scene na to. Parang hahanapin mo lagi yung conflict. Pag walang conflict, hindi magmo-move forward yung story eh. So, very conscious na ako sa mga ganyan, sa storytelling, tsaka sa cinematic techniques na ginagamit nila. So, nagagamit ko rin naman siya, kunyari yan, sa photos, di ba? Dapat meron kang kuwang wide, dapat meron kang kuwang tight, dapat meron kang, di ba? Parang mga ganon. So, Dapat pala makapick up ako sa'yo ng mga ganyan. Ako ano lang eh, kung ano yung may isip ko, by instinct ako eh. Pero may mapapanood ako, tapos parang ano ko doon, hindi naman ipapattern, pero ay maganda pala pag ganito mo yung camera, tapos ta-timing mo yung switch. Pero yun lang, nasa utak ko, hindi ko ano na parang, basta pinagmi-mix ko lang, tapos yun, yung mga napapanood mo na ina-upload ko minsan doon, sinishare ko sa atin sa Vidtron. Na ano ko lang din yun, idea ko lang talaga, na siguro na-instill na dahil doon sa mga napapanood ko rin or nakikita ko doon sa mga videographers namin dati. Meron naman ganun. Meron naman instinct mo na lang. Pero yun nga, siyempre, mas maganda kung conscious ka, bakit mo ginawa to? Bakit mo ginawa to? Diba? Parang may dahilan yun eh. Parang ganun. Pag nagde-direct ka naman kasi din ng video eh, yun yung one thing na pag ginagawa mo yung isa, alam mo na rin sa utak mo eh. Nangyari, nung one time, meron akong dinirect doon sa isang videographer. Sabi ko, dito, mag-shot ka muna dito ng wide. Pagpasok mo, kasi ano siya, para sa store, yung store namin na i-advertise. Tapos pagpasok mo ganyan, tapos nakatutok ka ganyan, bigla ka mag-zoom in para diretso sa kusina. Nasa kusina na ngayon, tapos sabayan mo yung path, ganyan. So may na ako doon, may flow na ng story, idea ko. Tapos yung ending mo, ganito, paglabas mo, lalabas ka ulit ng kusina pa, nagsaserve na, tapos alis ka na ulit. So, ganun. So, yun. So, ayun. Yun lang yung yun lang yung, para sa mga movies lang, kung yun, may mga nakukuha din naman ako, pero, mostly pag nanonood ako, engrossed ako dun sa pinapanood ko eh. Kaya, mahirap eh. Hindi yung parang hinihimay ko eh. Kasi ako pag nanonood ako, ayoko na una yung may nagsasalita. Kasi pag may nagsasalita, nakakainis. Parang, nanood pa ako, parang pag-uusapan nyo rin lang naman. Tapos gusto ko pag nanonood, engrossed talaga ako doon, tahimik lang, tapos nanonood lang talaga ako. Hindi ko masyadong ina-analyze din, kasi gusto ko ma-feel yung story. Kaya rin, nanonood ako ng DC na mga palabas, DCU, na kahit alam ko na yung story, dun sa comics, hindi ko tinatanggal ko sa utak ko yun, kasi hindi ko may enjoy yung movie. Kasi pag masyado ka naging critical, hindi mo may enjoy yung movie. Hindi ko na mawala sa isip, hindi na mawala sa akin yun. Pag nanonood ako, automatic na yun. Uy, anong ginawa niya dito? Pero ina-enjoy ko pa rin naman. Pero hindi ko na kwento, syempre. Parang sa isip ko lang yun na, uy, anong nangyari dito? Bakit ganun yung ginawa niya, di ba? Kita mo nung ni-review natin yung nakaraan, di ba? Parang napansin ko kaagad yung karakter nung hinahabol ng aswang, hindi ka oily. Walang pawis. Walang pawis. Aswang humahabol sa'yo, dapat mukha kang pangit. Nakikipaglaban ka, hindi ka madungis, Yung karakter mo pangit, di ba? Anyways. Ayun. Meron pala akong meron ka bang sasabihin? Wala na, okay naman. Okay. Meron akong nakitang post nga pala. Hindi na lang ako nag-comment dun sa post na yun kasi parang sabi ko,
useless na mag-comment sa mga post na ganyan. Pero meron akong nasa isip nun eh. Yung nagpa-picture kay Wamos, nakita mo na yan? Hindi pa. Hindi Sige, nagpa-picture eh. Nag-picture kay Wamos. Ito. Hanapin natin. share screen mo para nakikita. Dali. Ito nga, hinahanap ko nga eh. Share screen mo na kagad. Wamos. Wala tayo kasing researcher. Kamukha nung kay ano, Joe Wala pa Rogan. tayo Ang nun. bilis eh. Wala pa tayo nun. Nagpa-picture. Art for asahan, hindi yan. Saan ba yun? Nakita ko lang kasi. Nanahanapin ko lang ah. Tingnan ko nga sa images. Ano ba yun? Nagkaka-dead air tuloy tayo. Kaya nga eh. Vamos. Hirap maghanap dito eh. Kasi ang context kasi nun, parang nagpa-picture siya tapos sinabi niya dun sa sinabi niya dun sa ano niya, sa Captions. sa message niya. Sa message niya, hindi yata alam ni Wamos na parang sikat siya or ano. Parang si Wamos pa yung nagpa-picture sa kanya. Parang sabi ko naman, hindi mo naisip na bago kung sikat ka man, mas hindi ko nga siya kilala eh. Sa totoo lang, mas kilala ko pa si Wamos eh. Parang sabihin na natin gano'n na ano, parang Sige, diretso mo iyan. clout lang siguro yan, ano? Siguro, isa na naman sa mga naghahanap ng clout yun eh. Kung mahanap ko lang mismo yung ano eh, yung mismong ano message niya eh. Parang ang lumalabas kasi parang ang swerte, parang si Wamos pa yung parang sinuwerte dahil nagpa-picture di yata alam na hindi ako fan na ano, parang ganun. Parang so ano yung purpose mo, bakit ka nakapag-picturean pa dun kay Wamos? Hindi naman sa ano dinedepensahan ko si Wamos or anything. Ang sinasabi ko lang kasi dito is parang pag mga ganun, huwag ka masyadong arrogante kahit sikat ka pa, kahit gaano ka pa kasikat. Huwag ka Asa ka masyadong ayun nga, hinahanap ko nga eh. Search mo lang yung pangalan ng ano. Nakalimutan ko nga eh. Nung hinanap ko si Wamos, maraming lumalabas kay Wamos eh. Wamos. Okay, ano ba yung ano doon? Ano bang issue mo doon? Babasahin mo pag nakita ko. Dapat pag may nakikita kasi na-save mo na kagad para... Oo nga, nabasa ko lang kasi habang nag-ano ako dun sa ano eh. Hello? Yun. Oo, andito. Nahanap ko nga eh. Huwag na yan, si Wamos, wala namang kwenta yan. Putang ina niya, Wamos na yan. Oo, pero kahit pa Totoo paano, lang, wala di akong ba, pakialam kay Wamos. Putang ina ng si Wamos. malaki na rin ang ano nun, malaki na, actually yun hindi naman yung kay Wamos ang inaano ko, Mga, yun pag, lang pag yung, ikaw nakikinig ka kay ano, Wamos, wala kang kwenta. Kung listener ka namin, tapos nakikinig ka kay Wamos. Pero hindi pa ako Ano nakakaano, ginagawa mo? nakita Ba't ko lang nakikinig siya ka kay kasi Wamos? lumabas na sa Tangina. Facebook feed eh. Okay, Lumabas na siya sa maintindihan Facebook kita feed. kung ano eh, kung magandang babae yung tinitignan mo eh. 'Di ba? Kaya kung babae ka, gwapong lalaki yung pinapanood mo, mga artista. Maintindihan kita, magigets kita. Pero kung ikaw lalaki ka, tapos pinapanood mo si Wamos, tangina, tol, may something ka nun, tangina. Parang sobrang inip mo na sa buhay para malibang ka kay Wamos, putang inang Wamos yan. Nagbabrowse na ako sa Facebook feed ko. Parang lumabas yata siya sa isang article, kami.ph or hindi ko alam. Basta ako sa doon sa mga usual pag di ba pag nagbukas ka, automatic minsan sinusundan ka na. So, yun yung ano, lumabas na siya. Tapos sabi ko, angas naman itong nagsalita nito. Kasi ang dami mong papanoorin eh. Unless, Ito, nakita ko na. Nakita ko na. Dali ang dami mong papanoorin, di ba? Unless gusto mong gayahin yung style ni Wamos, may makukuha ka sa kanyang techniques. Di ba?
Hindi naman to tungkol kay Wamos eh, but yung tungkol dun sa pagkakasabi. At ang point ko lang is parang alam mo yun, may mga tao talaga na hindi yung sumikat ka lang or ano, nagbabago na yung way For the mo clout. Oo, feeling ko for the clout lang din to eh. Tingnan Lahat mo, naman eh. to. Lahat naman for the clout na lang ngayon kasi kailangan mo Kita ng mo? clout. Kita mo? Oh, yan. Utang na loob. yan. Sabi dito, utang na loob. Pa talaga niya. Hindi, yun sa baba. Yan sa'yo. Sabi niya, si Liam Lerio, you're welcome, Wamos. Kala niya ordinaryong tao lang ako. Wala siyang kaalam-alam. Ganito ang tanong ng mga taga-suporta ni Wamos. Utang na loob ba talaga niya yan sa'yo? Ganito ang tanong ng mga taga-suporta ni Wamos Cruz sa isang vlogger na ipinagmanakay na merong selfie sa kanya ang social media personality. Seymour mo nga. Seymour mo. Hindi ko binabasa headline. Yung nasa baba lang yung sinabi. Seymour mo. mismo Ay, ng video. naka-screenshot na ba? Ibinahagi ni Liam Lerio, tinatawag ang sarili na Boss Liam, ang selfie nila ni Wamos sa kanyang Facebook page. Oh, okay. Anong ano doon? Hindi ko magets. Hindi, yung sinabi niya lang sa baba. Yun nga, you're welcome, Wamos. Kala niya ordinaryong tao lang ako. Wala siyang kaalam-alam. Okay, anong issue? Ang sinasabi ko doon, yung issue dyan na nakikita ko lang is parang ano nga, marami talagang tao na pagka na ano na ng fame, alam mo yun, kung hindi ka niya kilala kung hindi mo kilala, bakit kailangan mo mang ganun? Gets mo? The point is, marami sa ating ganun, yung parang di mo ko kilala di mo ko kilala, hindi nga kita kilala. Sino ka ba? Hindi ba? Marami sa ating ganun Hindi ko rin siya kilala. Parang somebody. Exactly. That's the point. Kahit ikaw, kahit sabihin natin, naging mataas ka na or naging famous ka na, gagawin mo yun sa ibang tao, hindi mo ako kilala or nagpicture ka tapos ipopost mo. Akala ata nito, fan ako, ganyan. Di ba? Baka ganun Diba? talaga yung style niya ng content. Yung parang nanggagago, ganun. Baka ganun talaga Hindi ko siya. kilala, hindi ko rin kilala yan. Okay. Hindi ko siya kilala. Hindi Baka ko ganun talaga siya, sinusundan. yung parang trolling, ganun yung style niya. Di ba? Ang trolling, ang pinakamagandang trolling yung kay Kong TV, yung nangbabash kay Kong TV na kaibigan niya, yung kasama niya sa banda. Hindi ko Si alam. yung nagigitara. Hindi ko alam. Hindi ko rin kilala lahat ng mga ni Kong. Magmula nung Oh, yun. Kung may trolling na nakakatawa, yun. Ang tawan-tawa naman ako doon, akala nalaga nila, hindi kaibigan ni Kong or hindi kasama ni Kong yun. Gumawa siya ng content, ang ginagawa niya, tingnan mo to si Kong. Plastic yan. Hindi totoo. Tinotroll niya talaga, pre. Lahat yung content niya, Mas marami tinotroll niya. naniniwala. Tapos nakakatawa, bibisita pa siya dun sa bahay. Nung bumisita na siya sa bahay ni Kong. So, ganun. Ganun pa rin yung content niya. Kunwari, gagawa sila pag nasa likod, iba ni ugali ni Kong. Ganun. Sabi ko nga, yan ang magandang pantotroll. Yun yung mga nakakatawang pantotroll. Pero yung ganun, puta, pag-aangas lang yun Parang alam mo yung naghahanap ka ng parang inaano mo lang sa sarili mo para umangat ka. Parang, di ba kunyari, wala naman nagtatanong sa'yo, salita ka ng salita. Madami akong chicks. Parang ganyan. ganyan naman. Wala naman nagtatanong kung madami kang chicks ba? Yung nagsasabi bang pangit ka? Ganyan na talaga Gets mo? ngayon. Kailangan mo ng clout. Kasi pag wala kang clout, wala kang eyeballs, wala kang pera. Yun lang yun Sa totoo lang. Bakit Hindi, di ba? kahit hindi sa cloud pre, kahit sa totoong buhay, nangyayari yan kahit wala sa harap ng camera di ba? May experience ka na tao na ganun. I mean, ako din, aminin ko sa sarili ko, dumaan ako sa ganun. Dumaan din ako sa ganung phase. Pero hindi naman ako dumaan sa ganung phase na parang kilala mo ba ako. Kahit noon dati na nagbabanda na kami, nung hindi naman kami kilala, doon nakakasama namin siguro mga kilala noon, sila Monty sa Mayonnaise, Paramita, noon Silent Sunk nung nag-start pa lang sila. Tapos yung mga ibang banda na nandun, Silent Sanctuary, sila Just the Halo. Yung mga banda noon, wala, pero kahit na naalala ko noon dati, ang kakamayan pa nila yung kabanda namin na si Norms kasi siya yung kilala doon. Hindi ako nagsasalita. Kasi wala namang point Wala namang point minsan kasi ano mo na lang yun parang ego mo na lang kasi yun Mas feeling ko yung ego niya yun ego niya yung Wala ganun, kasi tayong Yung mga context ganun dun sa tao, Baka kasi alam mo yun, nagbibiro lang siya, pinagtitripan niya, baka ganun.
Baka gusto niya lang mag-viral, di ba? Tapos ito Naano ko naman lang, nakita ko papatulan lang, din kaya ng ako ano. gusto ko i-share kasi, ay, putya. Gusto ko i-share kasi nga maraming ang ganun sa atin. Ba't gumagalaw? Ang galing So, nun ah. nasipa ako. Ah, Nasipa ako. Nasipa ako kaya nagalaw. So, yun. Yun lang naman sa akin. Siguro sa akin, nakikita ko lang kasi marami sa atin ganun eh. Maraming ganun na hindi naman kailangan. Bakit mo pa kailangan sabihin? Yung mema na lang ba? May masabi? May ganun talaga, bro. ano ka? Ganun Yung talaga ang buhay. nakikipagsabayan ka or mga ganong klaseng tao, di ba? Na parang kailangan kung ano meron sila, meron ka rin kahit di naman talaga kailangan. Mas maganda nga yung totoo ka eh. Mas maganda yung totoo ka eh. Napansin ko yun talaga na minsan pag totoo ka kahit gaano ka kahirap at kasama mo puro mayayaman, tinatanggap ka pa rin nila. Kasi yung hindi ka naman nila kinakasama dahil sa ano eh. Dahil sa afford ka nila eh. It's because yung company mo masaya eh. Yun yung importante doon eh. Hindi yung kung gaano ka ano, kung gaano ka ka-rich lalo kung paano ka mag-tell ng isang story. Lalo na yun talaga. Gusto ko yun yung sinasabi mo na pag magte-tell ng story. Sorry, nagja-jump na naman ako to another topic. Pero gusto ko yun yung paano ka nagte-tell ng story. Kasi yun yung pinaka-importante ngayon eh. Whether ito yung natutunan ko kay ito na naman babalik na naman tayo kay Andrew Tate. Nadinig ko kay Andrew Tate, kailangan magaling ka mag-tell ng story. Kahit Yes. saan ka, makikipag-usap ka sa ibang tao kasi doon sila makikinig sa iyo eh. Doon sila kailangan magaling ka mag-relay ng isang story para makuha mo yung attention nila, para magkaroon sila ng ng interest sa iyo. Yun the way mo ano yung story. Kaya doon ko rin napansin yung mga tao na nagkakaroon ng followings, magaling sila mag-tell ng story nila. Yun yung Yes. nakikita ko. Yun ang sikreto eh. Yun ang sikreto na nakalutang na pero hindi pa rin kayang matutunan ng lahat. Kahit ako, ano pa ako eh. Kaya ko mag-tell ng story kung may preparation. Pero kung sabi mo ganito on the spot podcast, tapos magkukwento ako sa'yo, mayroon kasing structure yung story eh. Kung paano mo siya ikukwento para maging ano siya, para maging kapanapanabik, para maging exciting yung story mo and Saka compelling. fluid. So, merong art about telling a story. So, kung magaling ka mag-tell ng story, mayayaman ka talaga. Yan yung uunlad ka. Lahat ng leaders, lahat ng mga magagaling na politiko, magagaling na influencer, sila Alex Hormozy, sila Andrew Tate. Mansinin mo sila, lagi sila nagkukwento, lagi sila parang dinadala ka nila sa isang lugar or panahon, and then makakalimutan mo na So, yung story talaga yung pinakasikreto sa contents. Doon nga ako na amazed eh. Kasi imagine mo yun, araw-araw naman tayo nakikipag-usap, araw-araw tayo nakikipagsalamuha, pero hindi natin makuha yung art ng pagtetel ng story. Doon ko nakita saka nakikita ko ang galing. Yung kay Tom Bilio, nanonood ako kay Tom Bilio nung isang araw, Tom Bilio and yung kay Alex Hormozy na talk. Grabe, napaka-fluid ng talk nila. Para alam mo yun, yung topic nila, kahit magtatatalon-talon sila, wala silang gap. Yung gap nila parang Solid yun. Saglit lang yung gap nila, solid talaga. Tapos, Solid yung interview ni Alex pero Hormozy na-master na na rin kasi nila yung topic. Na-master na rin nila yung mga pag-uusapan saka sa dami nung information na ini-input nila sa sarili nila. Doon ko nakita eh. Saka ang pinag-uusapan palagi nila kung saan sila talaga in advantage of. If you tell a story, I think it's best where you are in advantage of. So for example, sa akin, ang nakikita ko, pagka meron akong kausap, lalo na kung dadating sa relationship, by the way, sa relationship, dahil meron akong personal experience, so I wouldn't say I'm in that successful state, but I'm in a state where I find a solution para maayos yun, na-apply ko na para sa sarili ko. Yun yung mga bagay na nakakapag-tell ako ng story and mas fluid ko siya
mas fluid ko siya na i-relay. Kaya for example, may nag-ask na about sa relationship nila, why it's failing, why ganito, why ganyan. Ngayon nakakapag-advise na ako kasi I went through shit. I went through shit and I saw the shit. Kung bakit nagganon. So, ayun, doon ako nakapagtell ng story and I give my personal experience. And it's easier kasi to tell a story when it's coming from a personal experience. Oo, pero yun nga, merong art ng pagtitell ng story. Yun yung mga binabasa ko ngayon talaga na mga books about storytelling. And dami ko na rin natututunan. And actually kaya nga ko rin nag-isipan din mag-podcast, niyaya kita. Isa pa sa goal is to interview nga si Cristo, pero parang medyo ano yun medyo alam mo yun, malaking bundok yung kailangan nating matawid. Pero kasi gusto ko rin mag-practice talaga na magsalita. Alam mo yun. Nice yan. Gusto ko yan. I think nabanggit na natin to that noong last time meron tayo dito si Sabrina, di ba? Though si Sabrina, not an influencer or not anyone, it's just a regular mom, a friend of mine, na, that she could impart her thoughts about dun sa topic namin, about recently it's about toxic masculinity and toxic femininity, which is basically not true, it's just toxic. Anyways, sa tingin ko maganda kung meron din tayong ma-bring in na creatives dito. I can bring in some friends who can actually tell their own type of success story. I wouldn't say it's success, but success can be measured. It cannot be measured kasi depende din sa tao kung ano yung definition nila ng success para sa sarili nila. But I think he found his own success. Ano siya, yung na-mention ko kanina na yung dad ng TikTok influencer. Siya yung nakatulong talaga sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ng mga thoughts about doon sa self-awareness. Aside doon, isa siyang photographer. Nag-start siya to photography, tapos ang ganda ng journey niya. Ang ganda. Mas maganda siguro, I'll invite him sometimes. Tapos we could have a talk about the journey of finding yourself during that time, paano mo na-achieve yung ganitong mga goals from knowing nothing about photography. Talagang literal inaral niya from ground up. Siguro research muna natin kasi maganda kasi yung guest natin alam mo yon, yung marunong na rin magtell ng story, magsalita para hindi naman maboring yung mga natin, yung mga listeners natin, 'di ba? So tignan muna natin yung mga gusto natin. Marami rin akong naka-line up na pwede nating i-guest. Pero yun nga, tignan muna natin. Magandang mag-guest tayo minsan, mag-guest tayo ng mga babae. Mag-guest tayo ng babae, pag-usapan natin about sexuality, mga ganyan. Kasi pwede rin, maganda rin pag-usapan yan kasi napapanahon na yan nagbabago na yung panahon natin, age na alam mo yon, yung engagement nila sa sex, mga ganyan, relationship. Hindi naman, I know it's very typical, but I think we always learn something new. Siguro mag-bring tayo ng expert. Kasi parang feeling ko kasi wala pa tayong traction na to interview someone na alam mo yon. So siguro we just bring in people that we know that can say something, and then kasi basically kung iisipin mo naman yung podcast na to, it's all about the journey, it's all about wala naman tayong pakialam talaga kung whether expert or ano. Ang importante is meron tayong napipick up doon sa mga regular na tao. Sila kasi yung mga regular na tao talaga makakapagbigay. Doon maganda nga siguro kung may expert din kasi meron tayong makikitang views na hindi natin talaga alam. Hindi natin alam na mas maganda makakapagbigay ng mga klase ng advice. But anyways, the point of the podcast is kung whenever nag-uusap kami dito sa podcast na to, it's sometimes chismis or what, pero ano yung take namin doon, what can you
anong matututunan natin doon, ano yung makukuha natin doon, and anong implications ito sa buhay natin, anong applications ito sa buhay natin. So, yun yung pinakamagandang yun yung sa tingin ko na ginagawa namin dito, kung bakit talaga namin nasimulan. Aside doon, originally, gusto talaga namin pag-usapan yung sa creative part kasi talagang sobrang syempre ito yung field ng ano namin, ito yung field namin tungkol sa creatives eh. Kaya once in a while nag-uusap kami about movies, nag-uusap kami about anime, nag-uusap kami about films kasi para sa mga creatives na magiging listeners namin. Syempre may mapipick up din kayo or may mapipick up kami sa inyo kasi syempre may mabibigay kayong mga idea or concepts na hindi namin natatakil. Yun, tsaka ano rin, selfish reasons yan. Gusto ko lang naka-document yung kung paano ako mag-isip nitong mga ganitong panahon, di ba? Kasi 5 years ago, hindi na rin ako yun eh. Pag naisip ko ngayon, 5 years ago, yung pagkatao ko, hindi na ako yun eh. Ibang-iba na ako doon sa PEX 5 years ago. So parang maganda kasi kung na-record mo yun before. Parang nasabi rin to ni Alex. Kaya siya heavy on content dahil Alex Hormozy. Kaya siya heavy on content. Kasi sabi niya, paano kung dinocument ni Jeff Bezos, nila Charlie Munger, sila pangalan ng kapartner ni Charlie Munger, si Warren Buffett, yung ano nila, yung journey nila nung nag-uumpisa pa lang sila. Paano kung na-record nila yun, di ba? Parang eto nga pala yung Amazon Day 1, 'di ba? Parang ang ganda sigurong panoorin 'yon, 'di ba? So, sa akin selfish reasons din, no. Selfish reasons din 'to na paano ba ako magsalita dati? Paano ko ba iniisip yung mga bagay-bagay nung ganitong panahon, nung 40 years old ako. 40 years old na ako. So, parang gusto kong sana na-record ko pa nga yung before, 'di ba? So, magandang I mean, sa akin, hindi ko naman talaga gustong karoon ng sobrang daming followers talaga na hindi, goal ko yun, pero parang mas goal ko yung, naka-record yung, ko. Kasi, malay mo, di ba? After a few, mga 30, 40 years from now, meron ng AI na, di ba? They can extract your, ma-extract na nila yung yung mga recording mo eh. So kumbaga ito medyo science fiction Ang mangyayari, lahat ng recordings mo i-compile yan ng isang AI. So in a nutshell to, syempre marami pang nuances. I-compile yan ng AI and then pag na-compile yan ng AI, pwede ka nang kausapin ng mga ng mga future generations na kamag-anak mo, 'di ba? Ganito siya mag-isip, di ba? Ganito yung sasagot niya kung ganito yung tanong mo. Sa sobrang dami ng na-record sa'yo, parang pwede ka na nilang kausapin kahit patay ka na. So, imagine, di ba? Kung mangyari yan. So tingin ko naman, di far off yun na mangyari. Kasi ngayon pa nga lang, di ba, yung mga AI sobrang advanced ng technology. Tapos, di ba, meron niya yung robot na nakakausap mo. Tapos, extract niya, tapos magsasalita siya based dun sa knowledge na meron na siya. Yes. Emotion na lang yung kulang, pero otherwise, kaya nilang sumagot. Kaya nilang sagutin yung mga sinasabi mo. Though, pagka nalilimitahan na sila, sasagot nila lang kung saan sila limited. But yeah, napakaganda nga ng ganun. Well, I don't think na it's far off na mangyari yun. Kasi talagang doon tayo lahat papunta. Yung technology natin pa-advance eh. Ito mo, di ba, ang dami ng AI tool ngayon from AI art to ChatGPT, for example, yan, yung mga yan, ang daming, ang dami na ngayon eh. So, ayun. No, I don't think it's very far off na mangyari yun. So, ayun lang, sa akin eh. Ano sa tingin mo yung Alin? pinakamagandang science fiction na mangyayari sa future? Anong sa tingin mo yung yung isa yung nabasa ko, yung parang yung inaano na nila yung utak. Ano nga ba yun si Bill Gates and I forgot who. alam mo yung Black Mirror? Napanood mo yung Black Nakita ko Mirror? lang pero hindi ko pa napapanood. Hindi ko pinanonood eh. Yung ba yung may gay shit?
Meron din. Oh, yun, hindi ko pa napapanood. Pero hindi puro gay shit. Meron siyang mga science fiction talaga yung tema niya. Sorry hindi ako nang offend ng mga bakla dyan Wala akong na-okray na bakla. It's just parang naging term ko na lang Sorry na lang. Pero yun. Wala Siguro akong naman ino-offend yung ng mga natin listeners natin, mga lalaki, yung mga listeners natin dito. expression lang naman. Lalaki, babae, bakla, tomboy, kahit ano expression. No hate naman, no hate. Siguro No hate. lang yun. Yun lang ang naging ko na parang kasi meron kasi ang dalas ngayon niya sa Netflix naalala ko nakausap ko yung isa sa mga famous designers dito na nag-uusap kami kasi nagkaroon ako ng naging client ko siya. Hindi siya designer ng hindi siya designer as in designer na ang tawag ba nito yung gumagawa siya ng mga tawag doon yung sa mga damit, fashion designer, sorry. Famous fashion designer siya dito, si Yaya. Babae. Tapos napag-usapan niya namin about sa Netflix habang nag-e-edit ako sa kanya. Sabi niya, alam mo, hindi na ako nanonood ng Netflix. Bakit? Puro na lang kabaklaan. Hindi naman. Nagiging common na raw na palagi. Meron nga silang mga stand-up doon Kailangan na ganun. Pero sa akin naman, as a creator, sabi ko, I think it's just reality. It's just reality. Ako hindi ako agree doon. Hindi ako agree sa puro kabakalaan. Kasi meron nga mga sa Netflix yung mga documentaries, mga stand-up na pang-asar din sa mga ganyan, sa mga tungkol sa sexuality. So, I don't think na, lalo na yung Black Mirror, hindi naman siya parang mangyayari pag-iisipin kanila na oo nga paano pag nangyari yun? Parang so yun siguro yung next ko sa'yo, next recommendation ko sa'yo. Panoorin mo yung kahit isang episode lang ng Sige, Black ganito. Mirror. Papanoorin ko yung Black Mirror, siguro yun ang pag-usapan natin next episode. Yes, Kung ano yung mga nakukuha ko doon. Maganda yun. Sige. Oo Para nga, yung yung mga sci-fi things. Alam ko tapos maraming natin, sci-fi dun imayin natin. Pero meron ako isang alam doon meron ako isang alam habang may time pa tayo Yung isa yung ba yun sa Black Mirror, yung lalaki siya, naka-virtual sila, tapos yung isa lalaki din. Pareho ba silang ego yun nun? Tapos doon sa virtual, yung isa yung last episode nila. Yung isa, Yun yung last episode nila. Oh, yun. Yun yung sinasabi, tapos tinry nila sa totoong mundo, tapos parang it didn't work. Balik ulit sila dun sa game. Pero sabi ko, what the fuck? Mind twisting. Pero for me hindi siya point tungkol is sa sexuality. Parang more on more on technology yung yung tema Parang ewan ko na lang kung sensitive ka sa mga ganun. Para makapagbigay ako ng opinion ko doon. Pero yun lang, yung initial reaction is what the fuck. Pero talagang solid yung yun yung palabas na nagustuhan ko rin talaga. Black Mirror. Minsan inuulit ko pa nga yun Tsaka magaling din talaga yung storytelling and yung effects. Meron pa nga silang isang episode doon na lahat na ng mo. Ayan, tingin ko yun mangyayari yun. Parang may i-implant na sa isip mo. Na lahat na nangyayari, nakikita mo recorded na. Pwede mo nang balikan. Lupit ng episode na yun. Tapos, yung story na yun tumakbo sa relationship naman. Nagkabatripan sila ng asawa niya kasi meron pala siya mga tinatago na memories. Tapos, binabalik-balikan niya yun kapag siya. Basta ang ganda. Sige, papanoorin ko. Yun yung sinasabi mo. Hindi, yung sinasabi ko iba yun. Ibang episode yun yung naka-record sa isip niya. Yung sinasabi mo naman yung yun sa video game naman yun. Pwede silang pumasok okay. pwede silang, pero parang ganun din. Ito naman, yung sa kinakwento ko naman na isa, meron ng technology na mangyayari. Lahat ng nakikita mo ngayon, yan, nangyayari, sinasabi mo. Para ka nang may camera na mismo yung sarili mo. Tapos recorded lahat yan. Recorded lahat ng nangyayari. Tapos, pwede na rin i-review yan ng mga police kung may ginawa kang kataruntaduhan kasi makikita nila yun Hindi bago ba ka parang makapasok. yun yung kay Hindi ba yan yung parang kay Tom Cruise? Yung Minority Report. Oh, yan. Minority Report. Parang ganun din. Naka-record lahat ng Hindi, malayo siya. Parang ganun yung dating
Yung Minority Report, ang nakakakita naman nun is yung ano eh. Yung AI Yung din mga eh. psychic. Yung AI din yun Yung mga eh. psychic, di ba? Hindi, yung AI din yun. Parang pine-predict nila yung gagawin mo. Based on Kaya nga, pero sa... hindi naman sila AI talaga eh. Di ba may mga nakakabit na Mm. mga tao doon, yung parang mga psychic. Parang Pero ganun, parang no? ganun din ang dating ng AI doon eh. Parang Pero ganun yung din sinasabi ko, dating ng hindi. AI. Sarili, ano siya, technology lang siya na pinasok sa'yo. Nakalimutan ko kung sa mata o sa, ano eh, Oo. sa ulo. Basta, Tapos may extract na nila. naka-record yun, ang galing. Parang Instagram na yung lahat ng ano mo nangyari sa'yo, puta, pwede mong balikan. Tapos Ano merong yung sa gusto mong sobrang, mangyari? sa sobrang naparaning sa ganong Panaginip. technology, merong character doon, tinanggal niya. Tinanggal niya na. Oo. Kasi ayaw niya na eh. Ayaw niya nang balikan yung, ano, yung mga nakaraan. Parang gano'n. Galing. Para makikita. Ang gusto ko sana sa mga ganun yung makikita ko yung panaginip ko. Noon matagal ko nang gusto mangyari yun kasi parang Pwede yun. gusto ko yung technology na ganun na parang makita mo kung ano yung naging panaginip mo, ano yung napaginipan mo. Kasi hazy na minsan pagkagising mo eh. Pagkagising mo, iba na rin eh. Kadalasan nakakalimutan mo na, di ba? Kadalasan nakakalimutan mo pag ano ka. Pero pagkabata ka, sobrang vivid talaga lahat ng ano mo eh. Sobrang vivid talaga lahat ng memories Pero mo. isipin mo kung pwede mong panoorin yun, no? Kulit siguro, no? Tsaka yung So panaginip, ayun. Ano na? yung panaginip parang ano nga lang din, parang, alam mo yun, vivid. Ano yun yung word eh, vivid. Parang hindi siya talaga, ano. Alam mo yung magbabago yung scene pag lumingon ka. Iba na yung, parang gano'n yung Oo. naaalala ko sa panaginip ko. Kasi ako meron ako mga panaginip na very recurrent talaga, paulit-ulit siya. So gusto ko rin ma-analyze bakit may mga ganun akong panaginip paulit-ulit. Pero recently, hindi na ako masyado nananaginip. Siguro at the age of 30 something, hindi na ako masyado nananaginip. Pero nung younger days ko hanggang bago ako mag-30, madalas ako managinip. Tapos ayun nga, parang minsan parang may yung iba pa parang deja vu. Anyways, I think maganda 'tong pag-usapan next topic Yes. natin kasi papanoorin ko muna yung ano 'yun? Black Mirror. Oo. Panoorin ko yung Black Mirror, siguro next topic mapapanoorin ko yung Ah, Black Mirror, manonood ako ng iba pang ano, tapos pag-usapan natin about dun sa movies, pag-usapan natin ng implications sa buhay, kung ano man mapag-usapan natin during that time. Pero for now, sorry kung medyo na-short kami kasi usually 2 hours yung ginagawa namin, but the thing is meron akong error na pinakita kay Pex, kailangan ko kasi ng solution. sakto lang tayo. So, ayun. Oo, kailangan ko ng solution eh. Thank you sa mga listeners namin kung meron na ngayon. Kung meron man. Pero Once na ma-upload, malalaman natin. But sabi nga natin, magiging fruit lang to. Alex Hormozy, i-quote ko lang bago kami mag-end, bago namin i-take yung mga napag-usapan namin ngayong araw na to. Kay Alex Hormozy, sinabi niya, gawin mo lang ng gawin, hindi niya na mini-measure, basta upload lang siya na upload, makikita mo na lang yung fruits nun. Huwag mong bilangin Yeah. muna kasi from the start, wala ka pa talaga. Huwag Yes. kang andun yung goal, but just continue doing it. And pinakamaganda rin na nadinig ko kay Chris Do is know when to you quit. have to quit. Pakinggan nyo yun. bago yun. When to quit, but it's not about quitting. Quitting on the right time, quitting on the right things, kasi you know that there is another path or another way, Yes. or Hindi yun yung man- mga bagay na to, kailangan mo mag-focus ka. Yes, gusto ko yung sinabi mo. Hindi man mag-succeed, meron ka mapupulot doon and madadala mo na yon sa next task. And yun, projection ko lang naman dito sa podcast. Siguro at least may mga 20 listeners tayo, okay na ako doon. And pag naka 100 tayo, malaking achievement sa akin yun. And yun, thank you sa mga listeners namin. Pex Reyes here, Video Creative. Salamat sa inyo mga wapaks and sana tuloy-tuloy lang. Anong take mo sa pinag-usapan natin bago natin i-end? Take saan? Sa mga napag-usapan natin ngayon, anong ano mo doon? Ano lang yung masasabi mo? Yun nga, ano lang. Siguro yung yun nga yung sa mga creatives dyan. Pag nanonood kayo, gusto nyo maglibang, okay lang yun. Walang problema yun. Gusto nyo mag-binge watch. Pero yun,
dapat aware kayo na dapat may napupulot ako doon. Paano niya bakit ginawa to, bakit siya nag-wide shot, bakit niya pinakita yung character na yun, ano yung conflict doon. So, yun siguro yung may iwan ko sa mga listeners natin. Okay. Ako naman, masasabi ko lang is all about dahil nga it's about time for us na maging self-aware tayo. It's not an easy task, but you have all the resources right now. Listen to like Jordan Peterson, Alex Hormozi, Tom Bilyeu, and all the others. Marami kayong mapupulot sa kanila. Hanapin nyo lang yung mga topics about like Eckhart Tolle, Power of Now. Malaki matutulong sa inyo to have your own own peace of mind. At the same time, analyze your own triggers, why you do such things, why you make such decisions. And this is not about just knowing yung mga bagay na yun. It's about knowing how to deal with it and what you need to do to actually achieve a change in your life. Tandaan nyo, what you feed yourself, kung anong kainin nyo, yun din ang ilalabas nyo. So, yan ang tandaan nyo, whether physical or mental or your soul itself, yun yung mga magmamanifest sa'yo. So, ikaw ang dahilan kung anong i-manifest mo sa buhay mo, hindi ibang tao ang magiging dahilan. Factor lang sila. They're a small factor of where you're headed. So, that's it for me and for our listeners. Thank you very much again. Mga Wapakers, Wapaks! Yan, thank you very much. And Pauzita, you can find me in Facebook, Pauzita. And you can also find me in Instagram, Pau_Doodleys, DOODLYZ. Very personal, ano ko lang yan, like my everyday thing, kung anong gusto ko i-post doon, whatsoever, and sometimes creatives, kung ano yung trip ko. So, follow us. And ikaw, again, Yeah, can you repeat ano that? lang, you can find me everywhere. And ngayon may Twitter na rin ako, and yeah, Pex Reyes lang. Search nyo, makikita nyo ako sa Google. Google nyo Pex Reyes, nandun na lahat yun. Okay. Another time, another day. Wapaks. See you again. Okay, bye-bye. Run it. I can't take no loss.